Narinig natin sa unang huling wika ni Jesus ang pagpapatawad. Doon sa unang huling wika, sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Si Jesus mismo ang humingi ng tawad para doon sa mga taong nagpahirap sa Kanya. At ngayon, dito sa ikalawang huling wika ni Jesus, ipinahayag niya ang ganitong mga salita. "Talagang sinasabi ko sa inyo, sa araw ding ito, makakasama kita sa paraiso." Dito sa ikalawang huling wika, ipinakikita sa atin kung ano ang kalagayan o kahihinatnan ng isang taong pinatawad. Paano ba tayo nagpapatawad? O paano tayo pinatatawad ng Diyos? Una, mapapatawad tayo ng Diyos kung tinatanggap natin o inaamin natin at nagsisisi tayo sa ating nagawang kasalanan. Mga kapatid, tunay na hindi madali ang pag-amin sa mga kasalanang nagawa, lalo pat kung ito ay magdadala sa atin ng hindi pagtanggap sa atin sa lipunang ating ginagalawan. Hanggat mayroong magagawa o hanggat ating magagawa, itatago natin ang mga kabulukang ating nagawa. Kabulukang nangangahulugang tayo ay nagkasala sa ating kapwa at higit sa lahat, sa Diyos. Parang hindi natin alam ang kalagayang naghihintay sa atin doon sa kabilang buhay kung tayo lumisan na dito sa mundong ibabaw. Sino ba ang makakasama ng Diyos doon sa kabilang buhay? Doon sa paraiso o doon sa Kanyang kaharian? Hindi ba't yung mga sumusunod sa Kanyang kalooban dito sa ibabaw ng lupa? At yung mga nagsisi bago pa sila mapunta sa kabilang buhay? Katulad ni Dimas, inamin niya ang kanyang mga kasamaang ginawa. Buong tapang niyang tinanggap ang kanyang kaparusahan sa kanyang mga kasalanan. Ipinahayag niyang marapat lamang siyang magdusa dahil sa mga kasalanan niyang nagawa. Subalit si Jesus na walang kasalanan, bakit siya nagdurusa? Sa unang huling wika, masasabi kong ito ang misteryo ng nagpatawad. At sa ikalawang huling wika, ito ang misteryo ng pinatawad. Dito nagkalaman ang unang huling wika. Sa madaling sabi, si Jesus ay hindi lamang puro salita. Kay Jesus, laging magkasama ang salita at gawa. Ipinaliliwanag ng salita ang gawa at pinagtitibay naman ang gawa ang salita. Sa larangan ng huling pitong wika ni Jesus, ang unang wika o ang unang huling wika ang salita, samantalang ang ikalawang huling wika ang gawa. Nakita natin kung paano nagsisi ang isang makasalanan sa katauhan ni Dimas. Katulad ni Jesus, si Dimas ay nag-aagaw buhay din, nakikipaglaban sa isang kahindik-hindik na kamatayan. Tanging siya lamang ang makapagpapatawad sa atin, at sa tulong din lamang niya tayo makapagpapatawad sa isa't isa. Sa pagpapatawad ni Jesus sa mga nagkasala sa Kanya, namalas ni Dimas ang pagka-Diyos ni Jesus. Bago pa niya nakasama si Jesus sa paraiso, nakita na ni Dimas ang Diyos mula sa krus. Namunga agad ang malalim na pananampalataya ni Dimas at paghihirap ni Jesus. Nakamit agad ni Dimas ang langit. Sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Maraming nakarinig sa mga salita ni Jesus at nakakita sa mga himalang ginawa niya. Pero bakit kaya wala ni isa sa kanila ang agad na pinangakuan ni Jesus ng langit o ng paraiso? Dahil wala pa sa kanila ang pananampalataya at kababaang loob, tulad ng nangyari kay Dimas. Kababaang loob upang aminin, tanggapin at pagsisihan ang mga kasalanang nagawa sa harap ng tao at higit sa lahat sa harap ng Diyos. Si Dimas ang nakatagpo sa Diyos sa tama niyang luklukan, ang luklukan ng awa. Muli,
ang pinakadakilang katangian ng Diyos ay ang kanyang pagkamawain. At laging itong itinuturo ng salita at gawa ni Jesus. Ano nga ba ang lagi niyang sinasabi sa mga pinagagaling niya o sa mga humihiling na paggalingin ang kanilang mahal sa buhay? Hindi ba ang ganitong mga kataga? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Pinatawad na ang iyong kasalanan at makakasama na kita sa aking kaharian. Makakasama lang tayo ng Diyos sa kanyang kaharian kung tayo ay mayroong kababaan ng loob, kung tayo ay tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan at hihingi sa Kanya ng kapatawaran. Mga kapatid, pwede nating madama ang kaharian ng Diyos maging dito man sa lupa kung tayo ay tunay na magbabago at magsisisi sa mga kasalanan at kung iiwan ng bawat isa sa atin o iiwan ng bawat isa sa atin ang paggawa ng kasamaan. At ito ang hinihiling sa atin ng Jesus upang maging dito man sa lupa at doon sa kabila, tunay na makasama natin sa paraiso si Kristo, magsisi at talikdan ang kasamaan. At sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Tayo po ay manalangin. Amang makapangyarihan, buksan mo po ang aming isipan, ang aming puso. Tulungan mo po kaming may sa katuparan namin ang aming ginawang pagninilay. Hindi lamang manatiling ito'y nasa aming isipan, kundi ito ay magawa namin sa paglilingkod namin sa kapwa. Tulad ng laging sinasabi ni Jesus, dapat nating isagawa ang ating mga kalamang nasa ating isipan. Gabayan mo kami sa aming pagsunod sa iyong kalooban at may pakita namin ito sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay hiniling namin sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.